So, yun po guys, ayun magandang araw po sa lahat. So, another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po yung mula sa live ni Chris na I believe it was July 28 po na live po niya kung saan nga po is nasabi nga po niya doon na hindi kailanman siya nanghingi ng pera sa kahit sino man na sumusuporta sa kanya. Although may mga nagbibigay pero hindi po niya hiningi po iyon at ipinagpapasalamat po niya ng malaki yung mga kusang nagbibigay. Pero talagang hindi daw po niya ugali na manghingi kasi marunong naman daw po siyang magsikap at magtrabaho. Kaya po niya nasabi ito kasi may basher nga po na nakapasok doon na puro pera-pera na lamang daw po yung sinasabi ni Krista sa kanyang live. So para sa akin naman is parang nag-share lang naman si Krista ng kanyang problema. Parang same lang naman po sa atin yan, di ba? Kapag may nakakausap tayo ng kaibigan, so nagkakamustahan, syempre ikaw na may problema ka, so may share mo talaga yung problema mo, ganito ganyan, especially pagdating sa pera, may share mo na kapos ka sa ganito ganyan. Pero hindi ibig sabihin na kapag nag-share ka na ng iyong problema, especially pagdating sa pera, ay nanghihingi ka na sa kanya, di ba? So same lang po yan kay Chris na since marami nga po nangangamusta sa kanya, especially sa update nga po sa kanyang bahay. So talagang may babahagi po niya sa atin during sa live po niya yung mga kumbaga struggles po niya sa pagpapagawa ng kanyang farmhouse. At isa nga po sa struggle, pinaka-struggle talaga niya is yung pera talaga. Kaya nga po nasasabi po niya na ayun nga, minsan may mga pagkakataon na naisip niya na wag na lamang ipagpatuloy ang farmhouse kasi napakalaki ng gastos. Ang buong akala niya is below 100k lamang yung gagastusin pero mahigit pa pala sa 100k tapos 6 na beses na daw po siyang bumili ng mga materyales. So medyo mahal daw po talaga kaya kumbaga iniyakan daw po niya ito yung pagpapagawa ng kanyang farmhouse kasi sa sobrang stress nga po sa gastusin. Pero hindi ibig sabihin na kapag nag-share na po siya ng kanyang saloobin pagdating nga po sa gastusin sa kanyang farmhouse ay nanghihingi na po siya ng pera kasi he never ever talaga nanghingi ng pera si Chris na sa kahit sino man, kahit sa mga taong di ba, may mga taong mga medyo may kaya, medyo makapal yung bulsa. Never nanghingi si Chris na inulit ko nga po, sabi niya na may mga kusa nagbibigay pero hindi po niya hinihingi ito. Pero malaki po yung pasasalamat po niya sa mga kusa nagbibigay kasi kahit papano ay nakakatulong ito sa kanya na gamit niya ito pandagdag nga po sa mga pangangailangan nga po nila or niya sa mga gastusin nga po sa kanyang farmhouse. So thanks God pa din kasi may mga taong may mabubuting puso na kusa nagbibigay nga po kay Krishna. At yun nga, pinapaliwanag lamang natin ito sa mga basher, especially doon sa mga nag-comments na parang nanglilimos na po si Krishna ng pera sa social media. So normal po yun, inuulit ko, normal po yun para sa mga tao na nagbabahagi po ng problema, especially pagdating sa pera. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagbabahagi ka na ng problema mo sa pera is nanghihingi ka na. Kasi para sa ating mga tao kasi yung kapag naibahagi po natin yung problema po natin, na i-share po natin sa iba, yung problema po natin is nakakagaan po ito ng ating dibdib, nakakagaan ng puso. Kaya sana is tigilan na po natin, especially sa mga bashers, tigilan na po ninyo yung paggawa-gawa nyo po ng mga kwento, paninira nyo po kay Chris na tigilan na po natin kasi wala po kayong mapapala sa mga po ninyo. So grabe po yung struggle ni Chris na guys sa pagpapagawa ng bahay nga po niya. Alam po natin yon kasi ilang beses na po siyang umiyak talaga sa vlog po niya, sa live po niya, ilang beses na po siyang umiyak dahil nga po sa sobrang stress talaga. Pero dahil nga pangarap po niya ito, so talagang ipinagpatuloy po niya ito kasi nga sabi niya hindi lang naman siya ang makikinabang dito kapag natapos na ito kundi ang kanyang pamilya. Kasi ang ginagawa naman po niya is para sa kanyang pamilya po talaga lahat. Kaya instead na i-bash natin siya, i-question natin siya, gawaan natin siya ng kwento na ganito ganyan or ninyo pala mga bashers. So sana suportahan na lang po natin siya, ipagdasal po natin na makayanan po niya lahat ng mga pagsubok po na ito sa kanyang buhay. Yung panonood po ng mga videos po niya, pag-share, hindi pag-skip ng ads, malaking tulong na po yun sa kanya para kahit pa paano is madagdagan po konti yung panggastos po niya sa kanyang mga proyekto po sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Kaya stop na the bashing, stop na po yung paninira, stop na yung paggawa-gawa ng mga kwento, stop na yung pagbibigay ng sakit sa puso ni Krishna. Kasi kahit sinasabi ni Krishna na hayaan na lang yan sila, pero kapag nabasa po niya yan, is paniguradong sasakit rin po ang kanyang dibdib, ang kanyang puso, kasi nga po hindi po siya robot at tao lamang po siya na nasasaktan din po. Kaya love lamang po tayo, no hate po, no bashing,
support na lamang po natin. Kung ayaw nyo supportahan si Krishna, kung ayaw nyo sa kanya, i-block nyo, i-unsubscribe nyo, i-unfollow nyo. Huwag nyong bigyan ng stress ang inyong sarili na kahit ayaw nyo sa tao is patuloy pa rin kayong nanonood. Tapos habang nanonood kayo, na-stress kayo, nag-comment kayo ng hindi maganda. So hindi po yung tama. So sa buhay po natin dito sa mundo, dapat gumawa lamang po tayo ng tama palagi. Especially sa mga medyo may edad na alam ko yun po yung madalas na nambabash po kay Krishna. Hindi man lahat pero may iilan. Pero yun nga, instead na mambash is ituon na lamang ang pansin ninyo or inyo sarili sa pagbibigay ng or pagmamahal sa pamilya, yung paggawa ng mabuti. Kasi ilang panahon na lang, ilang araw na lang yung pananatili nyo sa mundo. So dapat gumawa kayo ng tama at magsisi kayo sa mga kasalanan nyong ginagawa. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Imelda P. Gallardo, pray lang Bibi Loves Krishna, inggit lang ang mga mata nila at unti-unti naman ang nararating ang rurok ng tagumpay. Yun nga po si Krishna kasi sa burang edad po niya is talagang grabe na po yung achievement po niya. Nakapagpatayo na po siya ng bahay. So, siguro yung mga bashers is naiinggit lang siguro kasi sa edad nila ngayon siguro na mga 50 plus, mahigit siguro or 60 plus ganoon, is baka wala pa silang tagumpay na naabot sa kanilang buhay. Kaya siguro masakit sa kanilang mata na nakikita pong nagtatagumpay si Krishna. Kaya sana tumigil na sila. From J. Rose Butil, tama yan, huwag kang manghingi para walang masabi sa'yo. Same tayo ng pananaw para yun lang, Ploy. Late naman ako, mahirap magpagawa ng bahay sobra. Oo nga po mahirap din po kasing manghingi. Especially na kaya pa naman gumalaw ng katawan, kaya pa naman kumayod. So kung may magbibigay, tanggapin, magpasalamat. Pero yung hihingi is parang para sa akin hindi rin po maganda. At alam kong hindi naman ginagawa talaga yun ni Krishna. West TV, I'm happy for you, Ploy. Marunong ka na humarap sa mga bashers at sa mga hamon ng buhay. Mabuting anak ka, family-oriented. God bless you more. Ayan, talagang si Krishna kasi is, nagiging palaban na po siya. Talagang, alam mo yung kapag may mga bashers, sumasagot naman siya. Pero madalas ngayon is parang hinahayaan na lamang po niya kasi para hindi na siya masyadong ma-stress pa sa kanyang buhay. Army Dalaw, bayaan mo mga inggit kasi wala silang narating sa buhay nila. Di ka nila kayang abutin dahil di nila kaya mga ginagawa mo para sa pangarap mo. Yun nga po naiinggit sila kay Krishna kasi marami po yung achievements ni Krishna na nagawa sa kanyang buhay. Kaya nambabash po sila. Kaya ipagpray po natin yung mga taong ganoon na tumigil na sila para hindi na sila makasakit pa ng puso ng iba. May Campano, hayaan mo na yan ang mga basher be. Ang importante ang mga sinasabi nila hindi totoo. At alam mo ang ginagawa mo ay tama. God bless, pagsubok lang yan. Oo nga po madalas naman sa sinasabi hindi totoo. Kaya hayaan na lamang ni Krishna. So hanggang dito na lamang po muna guys kasi andito na yung pamangkin ko maingay na. God bless po and bye for now po.